istorya na kinuwento ni Teacher Jill? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay may inihanda si Teacher Jill ang mga aktibidad para sa inyo upang malaman ni Teacher Jill kung kayo nga ba ay natuto o mayroon kayong napulot na aral sa ating kwento. Ang unang aktibidad natin ay igugrupo nyo lamang ang inyong mga sarili sa 3 at ang kailangan nyo lamang gawin ay ang pagparisin ang mga litrato na ito sa sinasaad ng mga tungkulin ng isang bata sa bahay nila. Kayo ba ay mayroong tungkulin sa inyong bahay? Magaling! Ngayon ay kailangan nyo nang magsimula sa ating aktibidad at magsama-sama na ang magkakagrupo. Maliwanag ba? Magaling! Tapos na ba ang lahat? Ayan, mahusay. Mukhang tapos na ang lahat. Ngayon ay itatama ni Teacher Jill ang inyong mga sagot. Ang unang litrato, ano kaya ang ginagawa ng bata na ito? Tama, siya ay nagdidilig ng halaman. Ang pangalawang litrato naman, ano kaya ang ginagawa nito? Siya ay nagliligpit ng kanyang mga higaan. At ang pangatlo naman ay, ano kaya ang ginagawa ng bata na ito? Siya ay nagwawalis. Magaling. At ang pang-apat naman, ano kaya ang ginagawa ng magkapatid na ito? Mahusay, Faye. Sila ay nagtitiklop ng kanilang mga damit. Kayo ba ay ginagawa nyo rin ito sa inyong mga bahay? Mahusay naman kung ganon. Ngayon, magtutungo naman tayo sa pangalawang aktibidad natin. Ngayon ay igugrupo nyo ulit ang inyong mga sarili sa 3. Ang panuto ng ating aktibidad ay isulat ang katangian ng iyong nanay at sa anong paraan niya na ipapakita ang pagmamalasakit niya sa iyo. Pagkatapos ay ibahagi ito sa iyong mga kagrupo at isulat sa pang-4 na table kung ano ang napansin at pagkakaparehas ng sagot ng bawat isa. Nauunawaan ba? Ayan, magsama-sama na ulit ang magkakagrupo at magsimula ng magsagot. Tapos na ba ang lahat? Mahusay. Kung tapos na ang lahat, ay ipasa na sa aming harapan. Para mamaya ay i-check ni teacher ang inyong mga sagot at mga refleksyon tungkol sa sagot nyo. Ayan. Magtungo naman tayo sa pangatlong aktibidad natin. Ang panuto ng ating aktibidad ay pag-usapan ng mga grupo ang mga bunga na nangyari sa napakinggan nila sa kwento. Isulat ang tungkol sa mga komplikasyon sa kwento base sa sanhi na nakalagay. Tingnan nga natin ang sanhi. Ang nakalagay dito, hindi pinakikinggan at sinusunod ni Lala ang kanyang nanay sa paglilinis ng kanyang sariling gamit sa kanilang bahay. Pag-uwi, galing sa eskwelahan, ay diretso ito upang humiga lamang at itapon ang maruruming damit niya sa kung saan-saan. Bakit kaya? Ano kaya ang bunga nito? Dahil dito, ano kaya ang bunga? At ang pangalawa naman, dahil sa pagiging makalat ni Lala, ay pinaligiran ng kanilang bahay ng baging at itinamay ito sa kanyang nanay. Dahil dito, ano kaya ang ginawa ni Lala? Ayan, maaari nang sumagot ang bawat grupo at mamaya ay checkan natin pagkatapos niyong sagutin. Maliwanag ba? Ayan, mabuti naman kung ganon. Tapos na ba ang lahat? Ayan. Maaaring
ipasa na sa ating harapan at mamaya ay checkan ito ni Teacher Jill. Maliwanag po ba? Mahusay. Ayan, base naman sa mga inihanda na aktibidad ni Teacher Jill, nakita naman ni Teacher Jill na kayo ay natuto at nagkaroon ng realisasyon tungkol sa binasa sa inyo ni Teacher Jill na kwento. Ngayon naman ay may mga itatanong ako sa inyong mga kwento upang malaman ba ng Teacher Jill kung talaga bang mahusay na napakinggan ninyo ang ating kwento. Ang unang question ni Teacher Jill, sino kaya ang dalawang pangunahing tauhan sa ating kwento? Magaling! Ang dalawang pangunahing sa kwento ay si Lala at ang kanyang nanay. Bakit kaya tinawag na Lala Burara si Lala? Magaling! Tinawag na Lala Burara si Lala sapagkat siya ay hindi marunong maglinis. Ang pangatlo naman, ano kaya ang ginagawa ni Lala kapag siya ay nakauwi na galing sa kanyang paaralan? Mahusay! Ang ginagawa ni Lala pag siya ay nakauwi na ay humihilata lamang siya o humihiga siya sa kanyang kama at hindi siya naglilinis. Pinahagis na lang rin ang kanyang mga damit, ang kanyang mga medyas sa kanilang bahay. Ang pang-apat kaya, ano ang nangyari sa nanay ni Lala? Mahusay! Ang nangyari sa nanay ni Lala ay pinalibutan siya ng baging. At ang panglima kaya, ano ang ginagawa ni Lala upang mamatay ang baging? Mahusay! Ang ginawa ni Lala upang mamatay ang baging ay tinanggal niya ang ugat ng baging sapagkat na-realize niya o naalala niya ang kanyang palaging sinasabi ng kanyang nanay na pag binunot ang ugat ng mga halaman, ito ay mamamatay. At paano kaya natuto si Lala pagkatapos sila paligiran ng bagay sa kanilang bahay? Ayan, natuto si Lala sa paraan na naglilinis na siya sa kanilang bahay at nakikinig na siya sa utos ng kanyang nanay. Kayo ba ay nakikinig ba kayo at sinusunod niyo ba ang utos ng inyong mga nanay? Mahusay naman kung ganon. At ang panghuli, ano kaya ang mensahe na gustong iparating ni Lala Burara sa mga mambabasa? Maaari ka sumagot, Faye? Ayan! Mahusay ang mensahe na gustong iparating ng kwento sa mga mambabasa ay palaging maglinis at makinig sa kanilang magulang. Ayan, nakikita naman ni Teacher Jill na kayo talaga ay natuto at nakinig sa kinwentong istorya ni Teacher Jill. Kung ganon, ay tumayo na ang lahat. Ayan, paalam mga bata, hanggang sa muli!